Ang video na ito ay para sa mga ka-rides natin na magpapa-change color ng kanilang kulay ng kanilang motor o sakyan. For example, dati ay black, ngayon gusto mong gawing white, kailangan mo yan ipa-change color dahil kapag hindi mo ito ginawa, maaari kang ma-penalty ng 5,000 pesos. So, ang laki nun, di ba? So, kailangan mong ipa-change color sa LTO. Sa video nito, tatalakayin natin ano ang mga requirements, paano ang process at kung magkano ang gagastusin sa ganitong proseso. Una ay ang requirements. Kailangan mo pakulayan muna ang iyong motor o sakyan bago ka magpa-change color. For example, black gawin mong white, papinturahan mo muna o palitan mo muna yung kaha kung ganun ang iyong gagawin. Pagkatapos niyan, kumuha ka ng affidavit of change color. Saan makakuha? Sa notary public. Alam niyo notary public, ito yung mga abogado, office ng abogado na nag-o-offer ng notary. Okay? So, kapag meron ka ng affidavit of change color, ayan, kailangan mo rin kumuha ng PNP HPG clearance. So, ito ang mga requirements para makakuha ka ng PNP HPG clearance. Affidavit of change color, original na ORCR, ID ng nakapangalan sa ORCR kung yan ay pinapaprocess sa'yo o hindi ikaw yung may-ari, kailangan ng ID mo. Special power of attorney, authorization letter galing kay na registered owner. Okay? Kapag kompleto na mga yan, pumunta sa HPG, dalhin ang motor na may bago na dapat na kulay. Papotocopy mo lahat ng requirements na yon. Pagkatapos niyan, submit mo sa HPG, mag-fill up ka muna doon ng motor vehicle inspection report. Kapag na-fill upan mo na, pag samasamahin mo lahat ng requirements mo, i-submit mo kay HPG. Ayan, check nila yung motor mo, inspection nila, pagbabayarin kinala sa land bank. Kapag okay na, babalik ka, pipicturean na kayo nasama si HPG. Kasama ka, kasama yung motor mo o sasakyan mo. After nun, kapag okay na check nila, makukuha mo na o ma-release mo yung HPG clearance. Kapag okay na, kompleto na yung mga requirements mo, pag samasamahin mo lahat, original na ORCR, HPG clearance, affidavit of change color, ID ng registered owner. Okay? Dahil yan ay papalitan ng kulay, kailangan mo na rin ng endorsement ng insurance. Okay? So, pumunta ka sa insurance company mo, kumuha ka ng endorsement of insurance. Okay? Kapag okay na yan, kung halimbawa, dagdag mo rin sa requirements kung yan ay naka-encumbered, kailangan din ng authorization galing kay bangko o kay kasa na yung motor ay hindi sila tumututol na mapalitan yung kulay. Okay? Ayan. Kapag kompleto lahat yan, pumunta ka sa LTO, dalhin mo yung motor mo. Pati yung bagong pintura na. Okay? Inspection nila ulit yung motor mo dyan. Si LTO niyan, magkaroon ng motor vehicle inspection report. Sila na mag-fill up na yung stencil na. Kapag okay na, ipasubmit mo lahat yan o isubmit mo lahat yan sa evaluator. After nun, check ni evaluator kung tama lahat ng requirements mo. Kapag kompleto naman, pagbabayarin ka sa cashier. After nun, bumalik ka sa kanila, tatawagin kanila, releasing na. Okay? So, ayan. Pumunta ka sa window ng releasing kapag tinawag ka. Okay? So, ganun yung process at requirements sa pagpapa-change color. Ayan. Magkano naman yung gagastusin? Sa pagpapa-change color, magbabayad ka lang ng 100 pesos sa LTO at saka mayroon lang mga konting bayarin na hidden charges pero hindi siya abot ng 200 pesos. So, ayan lang. Kung meron pa kayong mga dagdag na katanungan, pwede kayong mag-comment down below, ating sasagutin, ating tatalakayin. Follow nyo ako sa aking Facebook page, My Ride PH. Share is caring!